Ang tumututol sa kasalang ito. Kung wala po, mangyari pong manahimik ang lahat at tayo po ay magpapatuloy. Nasaan po yung, ayan, mga magulang po. Para po sa mga magulang ni Rosbel. Ayan. Mamaya po may tanong ako sa inyo. No? Pero para sa ngayon lamang po ay gusto nating bigyan ng linaw, ano po, pagdating sa pag-aasawa, napakahalaga po nito na maging maliwanag para sa lahat. Merong mga nag-aasawa, sabi pinilit, sabi nung iba tinulak, napilitan. Pero gusto natin tanungin, ano po yung mga magulang ni Rosbel? Totoo po bang binigyan ninyo ng pahintulot? Saan po si Mrs.? Ayan, saglit lang po ha. Si Rosbel Durante Velasco upang magpakasal kay Gian Jo de Guzman Matignas. Opo. Opo. Maraming salamat po. Ngayon po, bigyan natin ng pagkakataon si Gian Jo at saka si Rosbel na magpasalamat po sa kanilang mga magulang bago po tayo tuluyang magpatuloy. Ganon din sa mga ninong at ninang at ganon din sa mga taong katulong. Saglit lang po ito. Gian. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo, sa mga magulang ko, mga magulang ni Adit, sa mga ninong-ninang namin, sa mga nag-abay, sa lahat po ng nandito na sumuporta sa amin. Maraming salamat po, lalo na po sa side ni Adit. Maraming salamat po sa inyo, sa suporta niyo po para sa amin po. Good afternoon po. Maraming salamat po sa lahat ng andito, lalong-lalo na sa pamilya ko po na sumuporta sa akin. Sa side ni Gian, sa mga kapatid ko po, maraming salamat. Inanyayahan po yung best man at saka yung maid of honor para hilingin natin na... Okay, sige po. Bago po tayo magpatuloy pa rin, gusto nating marinig kay Gian at saka kay Rosbel yung mga salita po na ito ng konfirmasyon sa kanila pong pagpapakasal. Gian Jo de Guzman Matignas, tinatanggap mo ba si Rosbel Durante Velasco upang maging asawa? Siya ba ay iyong ibigin, aaliwin, aalagaan, sa hirap at sa ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalaway nabubuhay? Opo. Para po kay Rosbel. Rosbel Durante Velasco, tinatanggap mo ba si Gian Jo de Guzman Matignas upang maging asawa? Siya ba iyong iibigin,
aaliwin, aalagaan sa hirap at ginhawa, sa sakit at sa kalusugan at nangangakong magtatapat sa Kanya habang kayong dalaway nabubuhay. Opo, Pastor. Okay, maraming salamat po. Ang lahat po ay makakaupo na. Habang silang dalawa po ay mananatiling nakatayo para po doon sa isang love story. Alam niyo po, mga kaibigan at mga kakilala, mga kapatid na naririto, ano po, ang lahat po ay merong umpisa. Hindi ho agad si Gian. Ano po? Ang istorya po namin dalawa, nagkakilala po kami through friends of friends. Tapos po, yung friend namin na yon, ako po yung nag-insist para talaga makilala po si Rosbel. Then, chinat ko po siya inad ko po siya sa Instagram, sa social media. Di ko po akalain na i-accept niya ako po agad eh. Kasi, nung nakita ko po yung, ang ganda po kasi niya eh. Tapos po, iniisip ko na lang parang sapalaran na. Pero yun nga po, sa madalit sabi, inad ko siya, tas nagulat ako dahil inaccept niya po ako agad. Napagkwentuhan po namin yung mutual friend namin. Tapos po, hanggang sa araw-araw po kami nagkaka-chat na, nagkakakilanlan. Sobrang compatible po namin sa isa't isa agad. Parang matagal na po kami magkakilala. Then yun po, kapag desisyonan ko, gusto siyang makita kaso nagdadalawang isip ako kasi nung nalaman ko yung height niya 5'4", parang sabi ko baka pag nag-meet po kami, sabi ko po sa kanya 5'2" lang. Pero siya po yung nagpapalakas ng loob sa akin eh. Sabi niya, okay lang yan, hindi naman sa physical yan. Pero dumating yung time, ilang buwan, nag-meet kami, inaya ko sa coffee shop. Yung ninang po namin na di nakarating dito, yung head niya po, si Miss I. Ayun po yung nagatid sa kanya dun sa coffee shop. Hanggang sa yun po, nagkakilala na kami. Tapos, nung unang meet po namin, ang una ko pong sinabi sa kanya, sabi ko sa'yo, matangkad ka sa akin eh. Pero yun, okay po sa kanya lahat. Tapos, gusto niya po makilala yung family ko. Ganyan din po, gusto ko pong makilala yung family niya. Tunay na si Lord po talaga, yung mga panalangin ko, dininig niya po. Kaya siya po yung pinapasalamatan ko kasi yung babae po na pinapanalangin ko, sinagot po ni Lord. Kaya, Sa akin po, nung unang meet namin sa isang coffee shop, sa malapit sa office ko po, ang feeling ko po noon parang, ang tagal ko na siyang kakilala. Yung parang, nung una pong meet namin. Tapos, sinahanap ko siya, andun siya sa may labas ng coffee shop. Sabi ko, pala, nahihiya po siya sa akin kasi ang tangkad ko daw. Tapos, ayun nag-order na po kami, kwentuhan. Tapos, after po nun, parang nagplano po siya na gusto niya akong maipakilala sa parents niya po sa Bataan. Nung pumunta po kami sa Bataan, nagulat si Mama Lot, sabi niya, di po kasi mapaniwala yung pamilya ni Gian na ako na ba yun? Tapos ang tanong niya po kay Gian ni Mama Lot, anong nagustuhan mo sa anak ko? Sabi niya na gano'n. Sabi niya na gano'n. Tapos kinento ko na si Gian po kasi, siya yung tipong na ang unang pinapriority niya po is magulang. Siya po yung tipong yun yung nagustuhan ko sa kanya. Tapos po, nung time na yun po, pinakilala niya na ako. After nun po, sa side niya naman sa pamilya niya sa Novaliches, ayun, pinakilala niya din po ako. So, sobrang excited po yung pamilya ni Gian na gusto nila ako makilala kasi nakwento nila po sa akin yung mga pagsubok na dumaan sa kanya ni Gian. Yun lang po. Maraming. Palakpakan po natin sila. Kung saan ang Diyos ay nakikita nating nandun sa likod ng lahat ng ito. Paano nga bang nangyari? Paano nag-umpisa? Minsan pagka kayo mag-asawa, ay nag-uusap.
No? Kahit matagal na kayong nagsasama, paano nga ba tayo nag-umpisa? At doon po ay babalikan natin ang tanaw at tatanawin natin yung kabutihan ng Diyos doon sa lahat ng mga nangyari po na ito. Alam niyo po, ang pag-aasawa ay isang regalo. Kung ito po isang regalo, ang regalo po ay libre. Kaya nilibre ni Lord si Rosbel para kay Gian at nilibre din ni Lord si Gian para kay Rosbel. No? Palakpakan nga po natin si Lord. Yan. Special po talaga sila. Hindi sila special, yung iniisip natin. Special sila para sa bawat isa. At dahil po doon, makikita natin, meron silang mga dapat na gawin para pahalagahan ang regalo po na ito. Kung ang Diyos ang nagbigay kay Gian para kay Rosbel at kay Rosbel para kay Gian, syempre meron silang gagawin para po maalagaan po yung regalo po na ito. At doon sa nagbigay naman ay nakatanaw naman po siya kung paano mong pinahahalagahan yung iyong regalong tinanggap mula sa ating Panginoon. Mahalaga po yung tatlong bagay na ito na babanggitin ko. Maiksi lang po yung message, at bibilisan natin ng konti kasi alam ko na delay na po tayo. Pero sabi ng Apostol Pablo, sa pagpapahalaga, pag pinag-usapan po ito, ang Biblia ay merong advice. Sabi niya sa Efeso Kabanatang 5, talatang 21 hanggang 25, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang mga asawa. Hindi po dahil sa mayaman ng lalaki o meron siyang mga tinatangkilik na angking kung ano man po yon na regalo din ng Panginoon, kaya magpapasakop yung babae. Yung iba kasi matalino, strong personality, kaya magpapasakop siya. Pero hindi po dahil doon Ito po yung advice at instruction mula sa salita ng Panginoon na dapat po nating bantayan. Sa isang bansa, wala hong dalawang presidente. Naniniwala ba kayo? Magkakagulo po yung bansa. Sa loob din ng pamilya, wala hong dalawang pinuno. Isa lang po. Pero sa kabila po ng ang pamamahala ay binigay po ng Diyos sa lalaki, pamamahalaan yung pamilya, magpapasakop si babae, meron pong in-advise din ang Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pablo. Sabi niya, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Nihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Kaya nga po si Gian, mamahalin si Adit o si Rosbel. Sorry, nasanay ako sa Adit. Okay. At si Rosbel naman, magpapasako patuloy sa kanyang asawa. Paano yun pagdating sa decision making? Bigyan ko lang po ng konting paliwanag pagdating sa bagay po na ito. Sino ba talaga ang magpapasya? Mas magaling yung babae kaysa sa lalaki. Problema yan sa loob ng tahanan. Ilalatag po ng babae, yung kanyang magagandang ideas at kung ano yung nasa isip po niya para sa kapakanan ng pamilya, then ang final say ay ang lalaki. Kailangan talaga makumbinse yung lalaki kasi siya po ang binigyan ng authority. Hindi dapat pag-awayan po itong bagay po na ito. Magtutulungan po sila to build the family. Pangalawang bagay, para pahalagahan po yung mga regalong ito ng Diyos para sa kanila, dapat makita po ito sa kanila mismo. Merong mga nag-umpisa sa pagmamahalan, naglalambingan, ginagawa ang lahat para mahalin siya ng gusto ng kanyang iniibig. Pero pagka mag-asawa na po, yun na. Doon na nag-umpisa yung hindi magandang pakikitungo ng isa't isa sa isa't isa. Ang Biblia po ay nagsasabi sa atin tungkol po doon sa pagmamahal na meron ng Diyos para sa sanlibutan. Sabi ng Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang sino man sa kanya sasampalataya hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Imaginin po natin kung gaano kasama ang tao. Imaginin natin kung gaano nakakadiri yung buhay ng bawat isa. Sige po, mag-imagine kayo ngayon. Sa bansang Pilipinas na lamang muna tayo. Huwag na muna sa ibang bansa. Tingnan niyo po kung anong ginagawa ng marami. Lumayo sa Diyos, gumawa ng kasalanan, at ginagawa nila kung ano yung kanilang maibigan. Pero sapat na dahilan po ba ito para matigil yung pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan? Hindi po
Kahit makulit ang tao, matigas ang ulo, ang Diyos laging naroroon, inaabot po ang tao. Kaya sabi ng Bible, no? For God so loved the world, sa English translation, sa NIV, that He gave His only begotten Son, that whosoever shall believe it in Him should not perish, but have everlasting life. So gumawa pa rin ng paraan si Lord para ang tao hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba, sa huli po, no? Yung pag-aasawa, ito pong nakikita natin na ito, na senaryo sa ating harapan, ay magiging kalagayan ng tao sa kanyang Diyos sa huli. Darating ang araw, kung paanong nag-meet po silang dalawa kanina, nakita nyo, no? Nagmano si Gian, nag-bless siya, at nagkaroon ng turnover. Ano po, yung mga magulang ni Rosbel, turnover po kay Gian, ganito po yung mangyayari sa huli. Alam nyo ba ang mga tao, tinawag tayo ng Biblia na the bride. Alam niyo po ba kung sino ang groom? Si Christ. Wala naman nung magsasabi na mananatili siya sa mundo for life, na hindi titigil ang buhay. Lahat po ay haharap sa hukuman ni Kristo at imimit natin yung atin pong groom. Merong inihanda ang Diyos doon. Pero nakakalungkot po kapag hindi sinunod ng tao yung pong sinasabi ng John chapter 3 verse 16, whosoever shall believe it in Him should not perish but have everlasting life. Ang kasunod po nito, John chapter 3, verse 18. Ano po sabi doon? Hindi hinahatulang maparusahan yung nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, meron pong ngunit. Pakinggan niyo po ito. Hinatulan ng parusahan yung hindi nananampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, pagka dito sa lupa, hindi ka nanampalataya sa Panginoon, hindi mo tinanggap at kinilala si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang punta mo ay impyerno. Dalawa lang ho yung sinabi ng Biblia na pupuntahan ng tao. Ginamit ko po itong halimbawa po na ito at yung mga background references mula sa salita ng Panginoon upang makita po natin. Ito po ang magiging senaryo pagharap po natin sa Diyos. Pero hindi ho magiging mahirap ang lahat kapag tayo po ay magpapakumbaba sa Panginoon. Alam niyo, simple lang. Sabi ng Bible, humingi tayo ng tawad. Ang sabi ng Bible, buksan natin yung puso natin at kilalanin natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Ang sabi ng Bible, tayong lahat dapat pumunta sa langit. Bago po tayo mag-close dun sa message, no, magpapatuloy na po tayo dun sa mga symbols. Gusto ko po kayong siguraduhin. Alam niyo yung buhay ng tao, sabi ng Bible, parang aso. Now you see, now you don't. Nakikita mo ngayon, nakasalubong mo, nag-apiran pa kayo, nagkwentuhan pa kayo, bukas mabalitaan mo, nakasilid na sa kabaong. Inatake sa puso, nasagasaan, binaril, o kung ano man ang nangyari sa kanya na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Kalungkot. Ay ayaw nating tayo po ay maglakbay patuloy sa mundo po na ito na hindi tayo sigurado. Sa isang maikling sandali, hilingin ko po lahat ay yumuko at pumikit. Sige po, sundan niyo po ako sa prayer. Ano po? Sa maikling panalangin. Maikli lamang po ito. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ako po'y naririto, humaharap po sa iyo. Humingi ng tawad sa lahat na nagawa kong kasalanan. Maging sa aking mga pagkukulang sa iyong harapan. Patawarin mo po ako. Inaangkin ko po ang iyong pagpapatawad. Tulad ng sinabi mo sa iyong salita. Kung ako'y lalapit sa iyo at hihingi ng tawad, tunay na ako'y patatawarin mo at ako'y lilinisin sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Binubuksan ko ngayon, Panginoon, ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kita, Panginoong Hesus, na pumasok at maghari sa aking buhay. Pinapahayag na aking labi mula sa araw na ito. Ikaw na ang aking Panginoon. Mula sa araw na ito, nananalig ako sa aking puso na muli kang binuhay ng Diyos sa mga patay. At ako po ay pagsasama mo sa muli mong pagparito. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. So, bilang mabuting katiwala po ng kaloob na binigay po ng Diyos sa atin, dapat natin kilalanin yung nagbigay ng kaloob po na ito. Ngayon po, tinanggap natin yung buhay na walang hanggan. Meron po tayong kaligtasan, hindi natin binayaran. Libre po kasi meron na pong nagbayad, namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo.
Alam niyo po, yung namamatay sa krus, yung mga kriminal. Pero si Jesus walang kasalanan. Bakit niya pinahintulutan mangyari? Kasi po tinubos ka sa kasalanan. So, dahil po doon, kailangan natin kilalanin yung kabutihan ng Diyos. Pangalawa, yung regalo ng Panginoon, pahalagahan natin. Ano man po yung dumating sa buhay natin na kinukonsider natin bilang regalo, pahalagahan mo. Kasi hindi habang panahon, kasama mo yan. Kung kayo po ay merong sariling pamilya, may asawa kayo at may mga anak, this is the right time for you. Nagawin niyo po yung best. Hindi lamang ito para kay Gian at saka kay Rosbel. Kung hindi sa ating lahat po, mahalin mo yung magulang mo kung ikaw ay anak. Kung ikaw naman ay magulang, mahalin mo yung mga anak mo. This is the right time, no? Na i-treasure natin kung ano man yung kaloob ng Diyos sa atin. At sa huli po, gawin po natin kung ano po yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Para kay Gian, patuloy niyang mamahalin si Rosbel. At para kay Rosbel naman, patuloy siyang magpapasakop kay Gian at pamamahalaan nila yung pamilyang pinagkatiwala ng Diyos sa kanila mula sa araw na ito. Mamaya, dideclare po natin yung kanilang pagiging mag-asawa. Ano po. Napakahalaga na ito po ay mabigyan po natin ng diin. Tinatawagan ko po yung may dala ng Biblia. Sino po yung Bible sponsor natin? Ayan, okay. Salamat po. Sa pagsasama po ng lalaki at babae bilang mag-asawa, mahalaga sa kanila yung salita ng Panginoon. Kala nung iba, porke may pera na, wala nang problema sa buhay. May matatag na trabaho, okay na yan. Tatakbo ang buhay, magpapatuloy, hanggang sa tumanda yan, mamimaintain yan, lahat ng pangailangan matutugunan. Pero isang malaking pagkakamali po. Ang Biblia din na nagsasabi, no, my people perish because of lack of knowledge. Nakakalungkot na magulat na lang sila, o yung inumpisahang pamilya, wasak na. O yung mag-asawa na talagang gumastos ng malaki sa kanilang kasalan at pinarangalan sa panahon ng kanilang pag-aasawa, naghiwalay na. Ang dami na pong ganyan. Hindi lang ho isa, hindi dalawa, hindi 10. Napakarami po. Kaya nga mahalaga po itong unang simbolo po na ito, ang salita ng Diyos. Ito po yung pangunahin at mahalaga sa lahat. Ang sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, no? Sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Okay? Ito po ay hindi lang sa pangangailangan natin, kung hindi, ito po ay gabay. Ano? Daan po ito para sa kasaganaan at katagumpayan. Sabi ng aklat ng Josue, kabanatang 1, talatang 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, bulay-bulayin mo yon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa gayon magiging masagana at patagumpay ang iyong buhay. Ito ang tanglaw at gabay sa araw-araw nating pamumuhay. Sabi po ng salmista sa aklat ng awit, 119, talatang 105. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Kahit kayo magkaroon ng mga anak, kailangan nyo ituro ang salita. Kahit na kayo nagsasama, busy man kayo sa maraming mga bagay, lalo na sa trabaho o sa negosyo, kailangan nyo bigyan ng panahon ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Gawin nyo itong gabay sa buhay nyo para sa inyong pagtatagumpay. Tanggapin mo yan at pasa kay Rosbel. Okay? Ngayon po, hihilingin po natin na tumayo silang dalawa. Tinatawagan po yung may dala ng singsing. Hindi po nawawala sa kasalan ng singsing. Yung pinakasimpleng kasalan, singsing lang po. Tsaka Biblia. Kahit walang kordon, walang belo, kahit wala po yung aras, magpapatuloy po ikakasal. Sa Amerika po, singsing lang. Ang singsing po ay sumisimbolo sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos na siyang pinagmumulan. Bawat isa po dito ay gawa po sa bakal, dumaan sa napakaraming proseso tulad ng inyong pagmamahala na dumaan din sa maraming pinagdaanan. Gian at Rosbel.
Gawa din ito sa ginto na sumisimbolo sa isang dalisay at taos-pusong pagmamahalan. Yan, okay. Bago po nila isuot ito sa isa't isa, pakikinggan po natin ngayon yung kanilang wedding vows. Right after wedding vows, pakinggan po natin yung background music and then magpapatuloy po bago isusuot po yung sing-sing sa isa't isa. Sige po. Yung ating pong best man tsaka ito po yung microphone nila. Pero parang mas malakas yata. Pwede pong paki-adjust yung mic para yung mic na ginagamit nila. Salamat po. I love Rosebel Durante Velasco. Maraming salamat sa lahat. Alam kong una pa lang, ikaw na yung babaeng pinapanalangin ko. Sobrang thankful ako kay God at ikaw yung babaeng nakilala ko. Sayang lang at di ka na nakita ni Papa. Sure ako kung nakilala ka niya. Sobrang saya nun. Kasi yung babaeng tulad mo, yung pangarap nila para sa akin. Salamat sa pagmamahal simula pa lang nung una. Sa buong pamilya mo, sobrang thankful ko. Akala ko noon tatanda na akong binata. Pero di pala. Mas lalong naging makabuluhan ng buhay ko simula nung makilala kita. Alam ko, love, walang perpektong relasyon. Pero lahat ng trials na pagdadaanan natin, alam ko malalagpasan natin yan sa tulong ni Lord. Madaming kulang at wala sa akin, di tulad ng ibang lalaki. Pero ikaw, never mong pinaramdam sa akin at never mong kinumpara ako sa iba. Minahal mo ako ng todo. Salamat, love. Sa bubuing natin pamilya, pinapangako ko sa'yo, sa pamilya mo, naalagaan kita, mamahalin at di sasaktan. Maraming salamat ulit sa lahat, love. Wala na ako ibang wala na akong ibang masabi kundi sobrang thankful. I love you. Rosbel, tanggapin mo ang singsing na to, tanda ng aking pagmamahal para sa'yo. Love, Gian Jody Guzman, Matignas.
You are God sent and someone I never expect to have you in my life. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord na ipinakita niya sa akin yung taong hiniling ko. Ikaw ang dahilan ng aking saya. Ikaw din ang dahilan kung bakit pinaniniwalaan ko pa. At ikaw lang dahilan kung bakit pinili kita makasama. Ikaw yung tipong lalaking hindi ako namamroblema sa gawaing bahay. Iwasan ng init ng ulo. Hindi nakakapogi iyon. Lagi natin si Lord ang center ng ating relationship. Salamat sa tiyaga sa paghatid sundo sa trabaho. No matter what, ikaw pipiliin ko araw-araw. At ikaw ang mamahalin ko habang buhay. At hindi ako bibitaw kahit anumang problemang dumating. I love you so much, Gianjo. Gianjo, tanggapin mo ang singsing ng ito, tanda ng pagmamahal sa akin. At ngayon po, hilingin natin silang dalawa na lumuhod sa harapan para po ilagay po yung belo. Sabay po nito, tinatawagan yung bill sponsor. Para ilagay po sa ulo ni Rosbel at ilagay naman sa balikat ni Gian yung belo. Makakaluhod na kayo. Ayan. Sa Ang belo po ay sagisag ng pagiging isang dalawa sa pagbubuo ng pamilya. Dalawa po sila pero pinag-isa ng Panginoon. Inilalarawan din ito ang bukal sa loob ng pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat sila o siya ang ulo ng kanyang bubuing pamilya. Ang lalaki ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Tinatawagan po yung Ford sponsor. Sige po. Yan. Ang kordon po ay sagisag ng isang relasyong walang patid. Tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito po ay simbolo ng inyong pangakong magmamahalan, magpakailanman bilang mag-asawa. Okay. Ngayon po ay tinatawagan yung may dala po ng coin o yung aras. Ito pala. Okay. Doon sa ibang kinakasal po, pagka sila kinausap ko, pinapapalitan ko po itong Hello. Pinapapalitan ko ng buo yung pinakamalaking bill ang ilalagay, po. Pero ngayon dahil kulang po yung time, okay na rin po ito. Ito po ay simbolo lamang. Ang aras po ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay binibigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako na lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari nilang dalawa. Naku, lagot ka, giyan ka. Okay. Ito rin ay isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki na ang tatangkilik sa babae at buong pagsisikap na bubuhayin niya ang babae. Tanggapin ninyo ang simbolo ng pagpapala ng Diyos. Yan. Iabot mo kay Rosbel. Yan. Ganyan lagi ang magiging Okay. Sa araw-araw talaga. Siya po ang tagapag-ingat. No? Bagamat mayroong mga lalaki na sila po ang namamahala sa pananalapi. Pero dinidiscourage natin yon. Kasi po yung mga babae dapat pinagkakatiwalaan. At sila po talaga ang magiging tagapamahala nung anumang yaman na meron po sa kanila sa family. At siya rin po ang magbibigay ng allowance kay Gian. Okay. Okay po. Sige po. Maraming salamat po. Inaanyayahan na po yung may dala, yung Ford sponsor.
Okay. O sige po, bago natin hindi. Okay po. Ngayon po, tinatawagan natin yung sa ribbon sponsor para ilagay din po sa kanila. Yan. Nadagdagan yung kanilang big kiss. Pero mapapansin po natin, ito po yung ribbon, na usually nilalagay po ito sa mga regalo. Tama? Pagpapahalaga na sila po talaga ay pinakikita sa oras po na ito na sila po ay talagang regalo ng Diyos sa isa't isa. Maging pagpapala kayo, Gian at saka Rosbel sa isa't isa. Hinihiling na po yung may dala po ng ribbon na alisin na po natin. Ganon din naman yung cord at saka yung veil. Ribbon muna po, tapos cord, tapos veil po. Ayan. Dahan-dahan lang. Ayan. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat. Yung sa veil po. Ito po yung mga simbolo lamang. Pero sabi ko nga kanina, yung mga simbolo po na ito ay simbolo lamang. Pero sa lahat ng mga simbolo, merong isang mananatili at yun po yung singsing na laging magpapaalala po sa kanila, sa kanilang kalagayan sa kasalukuyan. Hilingin ko po na tumayo ang lahat para po sa salita ng Diyos na atin pong babanggitin po para sa kanilang dalawa. Okay. Sabi po sa Deuteronomio, Kabanatang 28, talatang 1 hanggang 14, pakinggan nyo itong dalawa. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula doon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila ng pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa ganoon, makikilala ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo, pararamihin niya ang inyong anak at ang mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuho sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Sa talatang 13, gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo. Kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos ay binibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa tuntuning ito. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Nihiling ko po ngayon na purihin po ang Panginoon, yung mga magulang ni Gian at saka ni Rosbel, magulang po ni Gian dito po kay Rosbel, side niya. At mga magulang ni Rosbel naman, doon po sa side ni Gian naman. At lahat po ng nariritong ninong at ninang, pwede po ba kayo dito po? O kaya dito po yung iba, dito yung iba. Basta ituon po natin yung ating mga kamay dito po sa atin pong inaanak, mga inaanak. Ipapanalangin po natin sila. Sige po, nandito na po ba? Taas po natin mga kamay natin. Bless po natin sila. Father in heaven, we bless your people, O God. Narito si Gian, narito si Rosbel, narito Panginoon, ang bagong mag-asawang ito o bagong couple na ito na binubuo mo
At mamaya po, Panginoon, magpipirmahan po sila ng kanilang kontrata. Idideklara po sila, Panginoon, bilang tunay na mag-asawa. Tinatagubili namin sila sa iyo. Lahat nilang gagawin, biyayaan mo sila ng karunungan. Tatag ng pananampalataya sa iyo na hindi ho sila matitinag ng kahit na anumang bagyo na dumaan sa kanilang buhay. Patuloy mo sila, Panginoon, na pagpalain upang maging pagpapala sila sa mga tao sa kanilang paligid. Bless mo rin ang mga magulang na naririto, Panginoon. Patuloy silang tumayo bilang tagapagpalakas sa kanilang mga anak na ito na humakbang sa isang kalagayan bilang mag-asawa. Salamat po sa iyo sa mga ninong at sa mga ninang din. Pagpalain mo rin po sila. Sila na ngayon ay kasamang dumudulog para kay Gian at saka kay Rosbel. Napakabuti mo, Diyos. Lahat ng papuri at pasalamat sa iyo lamang po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Makakabalik na po tayo sa ating upuan. Yung pong mga ninong at ninang, pag wala po sa harapan, yung inyong pangalan, pakitalikod lang po. Nasa likod po siya. Hindi pa po tayo tapos. Pagkatapos po nito ay yung candle sponsor. Sinadya po nating ihuli ang candle sponsor o yung candle kasi para ma-break po natin yung pamahiin, no? Yung traditional wedding na ating ginagisnan, inuuna ang kandila. At ang nakakalungkot, lakas ang hangin, nahipa ng electric fan, namatay yung kandila nung isa. Sasabihin, ako, mauunang mamamatay si ganito. Ano? So, wala po tayong ganon. Ang buhay po sa Diyos nagmumula at naniniwala tayo, ito po'y biyaya para kay Gian at saka kay Rosbel. Kaya gagamitin natin ang kandila bilang simbolo po sa isang napakahalagang mensahe po sa buhay ng magiging mag-asawa. Si Rosbel at saka si Gian. Pag natapos na po nilang papirma, harap po sa audience. Ayan. Okay. Inaanyayahan po yung sa candle sponsor para sindihan po yung dalawang kandila.
Maraming salamat po. Okay, sige po. Ngayon po ay sinindihan yung dalawang kandila na sumisimbolo sa buhay ni Gian at saka ni Rosbel. Isang lalaki, isang babae, hindi magkakilala, pinagtagpo ng Diyos, dalawang buhay na merong kanya-kanyang pamilyang kinalakihan, pero ang hiwaga po doon, sa araw po na ito, sila po ay pinag-iisa ng Panginoon. Hilingin natin si Rosbel at saka si Gian na kuhanin yung kandila at sindihan yung isang kandila. Sige po, pakisindihan niyo po. Sundan niyo po yung mensahe po ng kandila. Mahalaga po ito. Sabi ng salita ng Panginoon, ano? Yung salita po ng Diyos ang tanglaw po sa atin. Yung Diyos natin ang siyang gumagabay po sa atin. Mahalaga po yung liwanag. Mahalaga yung ilaw. Mahalaga yung gabay po na ito. Sa araw po na ito, tinatawag po itong unity candle, ano po, na sinindihan nila yung isang kandila. Yan po yung electric fan. Pakipatay nga po yung kung meron mang electric fan dyan. Wala po ba? Wala hong ibig sabihin pagka namatay yung kandila, ano po? Ayan, pakipatay po yung electric fan na yun, malakas. Para magpatuloy po tayo. Ayan, maraming salamat po. Okay? Harap po kayo sa kanila ngayon. Sinindihan po nila yung unity candle. Sila po ay naging isa sa harapan ng Diyos ngayon. Ngayon, papatayin po nila yung kanya-kanyang kandila. Masunog. Amen. O, sige po. Sa araw po na ito ay pinakita ng Diyos yung himala. Ano po, sa pamagitan po ng buhay po ni Adit at saka ni Gian na pinag-isa. Pero hindi po dito natatapos yung mensahe ng kandila. Gusto ko pong sabihin sa atin na ang kandila pong ito na sumisimbolo sa kanilang buhay ay meron pong malaking impact po sa kanila pag sila po ay nagsasama na. Adit, pakisindihan ulit. Yan, pakisindihan ulit yung kandila nyo. Habang magkaharap po silang dalawa, nahawak yung kanilang kandila, pakinggan nyo po ito. Ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi ho laging smooth. Pagsasama ng mag-asawa, may ups and downs. Tama po ba? Alam ko, naintindihan niyo si Pastor, no? Merong time na gumigive up yung isa. Naiinis. At ayaw na niyang makisama. Mas gusto pa niyang naninirahan kasama yung kanyang mga kaibigan. Minsan yung iba umuwi sa kanilang tahanan. Iniiwan yung kanyang asawa. Pag dumating yung time na yon, okay, halimbawa, sinong gustong mauna sa inyo? Halimbawa lang naman to. Si Adit ang nauna. Okay, gumibap si Adit. Pakipatay mo, Adit, yung kandila mo. Ilayo mo sana, baka masunog yung bell. Okay. Ngayon po, nakita natin namatay yung kandila ni Adit. Pinatay po niya. Sabihin, ayaw niya. Ayaw na niya. Giyan, sinosoli na kita sa nanay at tatay mo. No? Huwag naman sana aabot sa ganon. No? Si Gian ho, hindi papayag. Alam niyo ba, minsan meron po ako kinaon sila na ganito. Nagmamahalan silang dalawa. Nagkamali lang. Isang maliit na pagkakamali. Gusto ng isauli ng babae yung lalaki. Pero ang sabi ko dun sa lalaki, huwag kang give up. Hindi kayo pinag-isa ng Diyos para gumive up kayo. Ang pag-aasawa ay hindi give upan. Kaya ano pong gagawin? Suyuin mo siya uli. Gian, pakisindihan mo yung kandila ni Adit. Okay. Pero hindi rin sa lahat ng pagkakataon, tandaan po natin to, susuyuin ni Gian si Adit. Darating ang time, give up din, sige yan. Tama na nga ito. Sobra na. Napapagod na ako sa iyo. Okay. Kaya nga, papatayin naman ni Gian yung kanyang kandila. So ngayon po, isa na lang. Si Adit na lang ang nakasindi at saka yung main candle. Paliwanag ko po sa inyo kung ano po yan mamaya. Pag nangyari po yan, hindi dapat i-give up ni Adit o ni Rosbel yung kanya pong pagmamahal para kay Gian. Alang-alang sa pamilya, alang-alang doon sa tinakuan natin sa harapan ng Diyos, sa oras na ito, alalahanin niyo lagi, tingnan niyo lagi yung sing-sing ninyo, ilalaban niya. Kaya nga, Rosbel, pakisindihan mo yung kandila ni Gian.
Lagi ko po itong ginagawa pagka candle ceremony. Okay. Kasi hindi na po parehas. Alam niyo ba, maniniwala ba kayo? Dumarating din ang panahon na puno silang dalawa. Pakipatay niyo nga yung kandila niyong dalawa. Ayaw na talaga magsama. Nagbaranggaya na, pupunta na sa palalakad na yung legal separation o kung ano man yung papeles na kailangan lang ayusin para hindi na lang sila magkita at hindi na lang sila magsama. Pero tulad ng sinabi ko, hindi ko po binabago yung sinabi ko. Inilalaban ang relasyon. Marami po tayong pagdadaanan. Wala hong smooth relationship. Walang perfect relationship. Pero ito po ay nilalaban. Pero kung wala ka ng lakas, saan ka pa huhugot? Saan kaya tayo huhugot ng lakas para magpatuloy tayo? Nakita niyo po yung main candle nando doon? Ito po ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Kaya nga kapag ang Diyos ang nangunguna sa relasyon ng mag-asawa, hindi ho mapapabayaan yung kanilang pagsasama. Pakisindihan niyo doon sa main candle. Muli nagkakaroon ng pag-asa, muli nagkakaroon ng buhay, nagkakaroon ng panibagong pag-uumpisa, at naniniwala tayo kapag ang Diyos ang kasama po nila, hanggang sa sila po tumanda at bawian ng buhay, sabi for richer or for poorer, till death do us part. Kamatayan lamang ang makapagpapahiwalay. Ito po ang mensahe ng kandila. Maaari nyo nang patayin yung mga kandila. Sige, harap kayo sa kanila. Sa araw po na ito, nasaksihan natin ang pag-isang dibdib ni Gian Joe de Guzman Matignas at Rosbel Durante Velasco. Narinig din po natin ang ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya po sila nagtagpo at umabot sa ganitong kalagayan. At ngayon po, sa kapangyarihang ibinigay po sa akin ng Jesus in His Sanctuary Worship Center International at ng Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ko na si Gian Joe de Guzman Matignas at Rosbel Durante Velasco ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang pinagsama po ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng kahit na sino man. Pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh, kahabagan, lingapin at bigyan ng kapayapaan. Amen at Amen. Okay po. Praise the Lord. Mga kapatid, mga kaibigan, buong karangalan kong pinapakilala po sa inyo ang bagong kasal na sina Ginoo at Ginang Gian Joe at Rosbel Matignas. Tapos na po. Tapos na. May kasunod pa po ba? You may now kiss the bride. Pwede na. O sige po, yung kukuha ng picture, huwag yung tatagalan para mapicturean kayo. Siguro isa pa. No? Malabo, blurred siya, no? Sige. Congratulations, Ian. Congratulations. Pagpalain kayo ng Diyos. At dito po nagtatapos ang atin pong